Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Maupay nga adlaw gabi hayo nga tanan. Salitang waray para sa magandang araw gabi sa inyong lahat. Bago ko simulang muli ang istorya ay nais ko munang pasalamatan ang mga tumangkilik ng aking naunang isinumiting kwento patungkol sa syudad ng Biringan. Naway nadagdagan pa sana ang inyong pangunawa sa mga bagay-bagay na aking inilahad doon. Ako ay malayang tumatanggap ng mga kritisismo mula sa mga kritikong hindi maunawaan ng lubos, pinagtatakhan at o pinagdududahan ang aking istorya. May mga nakapagsabi pa ngang ako'y gumaya lamang sa mga naunang nagsumite. Pilit ko raw dinaragdagan ang nasabing kwento upang ako'y may masabi lamang. Una sa lahat, ang aking isinumiting istorya na pinamagatang ang syudad ng Biringan ay matagal ko nang ginawa. Ito'y kaisa sa mga proyekto namin noong ako'y nasa sekundarya pa lamang. Nasa 3 taon pa lamang ako ng high school nang isumit ko itong dokumentaryo sa aking guro. Para na rin sa kaalaman ng lahat, ako ngayon nasa 2 taon na sa kolehiyo, malayong sabihing ginaya ko lamang ang mga naunang pasking. Hindi na rin bago sa aming mga waray noon, sa Marlete Biliran, ang kwentong ito, ngunit sa inyo'y masasabi kong sariwa pa lamang. Ang istoryang ito'y nagpasalin-salin na mula pa sa aming mga ninuno hanggang sa bagong henerasyon. Para sa mga mabusising kritiko, kung inyong susuriin sa seksyon ng mga komento ay mababasa ninyong marami ang naghahangad ng mga karagdagang impormasyon. Sa nasabing syudad kung kaya't hindi tamang pagbuntungan ninyo kami ng sisi sa pagpapalabas pa ng mga istoryang tumatampok sa Biringan. Gayunpamay salamat pa rin sa inyo, sapagkat kayo ang nagiging dahilan kung bakit ako'y nagsusulat pa. Ang inyong mga katanungan ang aking nagiging inspirasyon upang bigyang kariktan at gawin pang detalyado ang pagtatalakay. Sa mga nakakapansin ng aking paglalahad na wari bagay may pagkamalalim ay ipagpaumanhin na lamang po ninyo. Ako po'y hindi bihasa sa pagsusulat ng nasa di formal na ayos. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangkoy na impluwensyahan lamang ako ng aking pagiging makata at kwentista. Opo, ako'y nag-aakda ng mga piyesang naaayon sa panitikang Filipino. Hayaan po ninyo't aking pinipigilan ang aking sarili na punuin ng mga tayutay, idiomat di malirip-lirip na mga katagang Filipino ang aking kwento nang sa gayo'y madaling mabanaagan ng mga mambabasa ang ideolohiyang nakapaloob sa akda. Muli, maraming salamat. Ang Biringan, ayon kay Mang Nemesio Valdesco, na isa sa mga premyadong manunulat ng tula sa salitang waray na tinatawag na si Day at dati na ring mangingisda, ay napupuno raw ng hiwaga. Sa kanilang paglalayag upang manghuli ng isda sa dapit hapon, ay napansin nilang may isang islang napupuno ng ilaw. O, liwanag na nagpapabatid ng kabayanan doon, isang sibilisasyon na kanilang kinapatparan na lingid sa kanilang inaakala. Sa matinding takot ay agarang tinulak nila ang bangka upang makaalis kaagad. Hindi na bago sa kanila ang Biringan kung kaya't kinutuban na sila noon. Bilang isang manglalayag, kabisadong-kabisado niya ang dagat kaya sa ilang saglit lamang ay nalaman niyang hindi iyon kaparte ng dagat na kanyang pinangingisdaan, nalaman niyang sila'y naliligaw. Bilang isa sa mga hinahangaan kong manunula at manunulat, ang kanyang naging karanasan ay isinatitik niya gamit ang pluma't papel. Ang istorya rin niyang ito'y naipalabas sa programang Rated K ng istasyong pangtelebisyon. Minsan na rin nilang itinampok ang Biringan katulad ng pagtatampok ng programang Mel and Joy. Kung nais ninyong malaman ang kabuuang testimonya ni Mang Nemesio Totoy Valdesco, bisitahin lamang ang link na ipapakita ko sa screen at sa deskripsyon. May mga nakapagsasabi ring mga magsasaka na sa gitna ng kanilang pag-aani sa bukid ay nakaririnig sila ng mga tunog na hindi dapat naroon sa malawak na sakahan maririnig. Ayon sa kanila ay may napapakinggan silang tunog ng mga sasakyan o dili naman ay tunog ng paghuhugas ng mga plato. Upang makasiguro sa kanilang kaligtasan ay tinatapos nila ng maaga ang mga gawaing pambukid nang sa gayon ay makauwi ng maagat di maabutan ng takip silig. Isa ring kwento mula sa kabahayan ng Pagsanghan, Samar, lugar na kinalalagyan ng nasabing lungsod, ang naging usap-usapan sa kapuluan ng Samar.
Noong panahon pa ng pananakop ng mga Hapons, sinasabing hindi kaagad nasakop ang nasabing lugar. Para sa mga tao roon, paniwala nilang sila'y tinulungan ng mga engkanto ng Biringan. Siguro ay matatanong ninyo kung bakit. May nakapagsabing nakita ng mga Hapones na maraming sundalo ang nagkalat sa bukid. Akma raw na sila'y susugurin kung kaya't iniwan nila ang lugar ng nagmamadali. Dinaya ang kanilang mga paningin ng mga taga-Biringan. Gulat na gulat ang mga taong nakasaksi sa mga mananakop na bigla na lamang nagbabalikwas sa kanilang mga pwesto na parang may kinatatakutan ng kanilang nilingon ay wala. Kapag ka dumarating ang kapistahan ng pagsanghan, usong-uso pa rin hanggang ngayon ang sayawan. Pinagtatakhan ng mga tao roon ang dami ng bilang ng dayo kapag gabi ng pista na kapag nagbubukang liwayway na'y unti-unting naglalahot lumiliit ng bahagya. Ang sabi pa nila ay marami ang mga namimiestang mga taga-Biringan. Mga karaniwang tao rin ang kanilang presensya, subalit mapapansing hindi sila nagtataglay ng philtrum, ang palubog na linyang pumapagitna sa ilong at labi, philtrum sa Ingles. Sa mga kritikong nagdududa, hintayin na lamang natin na lumabas ang mga komento ng mga pagpapatotoo ng mga waray noon, partikular na ng mga taong nakatira sa pagsanghan sa lalawigan ng Samar, nang malaman inyong ako'y sumasalig sa katotohanang sabi. Kapag dumarating naman ang bagong taon, ayon sa mga nakasasaksi, ay kinikilabutan na lamang sila. Aan ka ba naman makakakita ng mga fireworks display at iba pang paputok na nagmumula sa gitna ng bukid kasabay ng mga ingay? Sino ba rin dito ang hindi nakakakilala sa iginagalang na direktor na si Direk Chito Rono? Siya ay taga-Calbayog, isang syudad sa lalawigan ng Silangang Samar, na kilala sa paghahabi ng mga pelikulang pumapaksa sa mga di maipaliwanag na mga bagay-bagay katulad ng mga engkanto, nawawalang mga isla at iba pa. Sa paniwalaan ninyo ako o sa hindi, siya ay isang panatiko ng nasabing lugar, ang Biringan. Katulad ng karamihan, siya ay may kasaysayan din kung kaya't nabuo ang kanyang paniniwalang ito. Minsan na rin ay sumakay siya sa isang sasakyang panghimpapawid sa hindi niya inaasahan sa paglingon niya sa babay makakakita siya ng isang sibilisasyong napakaunlad. Pinaniwalaan niyang hindi iyon ang Calbayog bagkus napakataas ng mga infrastruktura. Alalahaning ang Samar na hanggang sa ngayon ay kabilang pa sa mga lugmok sa kahirapan na kapuluan sa Pilipinas. Napagtanto niyang iyon ang lugar na bukang bibig na ng karamihan, ang lugar na piling tao lamang ang makakakita. Simula noon, naging paksa na sa kanyang mga dulat pampelikulang telebisyon ang mga kababalaghang iniugnay niya sa Biringan. Pansining ang kanyang pelikulang T2 na pinagbidahan ni Maricel Soriano ay tugma sa istoryang nakapaloob sa nawawalang lugar. Ang balangkas nito ay isang pag-iimita sa kababalaghang matagal ng laman ng istorya ng mga waray noon. Makikita sa palabas na ang kanyang anak ay kinukuha na ng mga engkanto sa kadahilanang siya'y may dugong di tao. At ang anak naman ng tumulong sa kanilang matagal nang nagpantay ang mga paa ay natagpuan nilang naroon na sa nasabing lugar. Ang fenomeno na ito, kagaya ng nasabi ko noong una, ay tinatawag na daay sa waray. Inaamin ng direktor na hindi talaga T2 ang titulo ng palabas na kung papansinin ay wala ring koneksyon sa takbo ng pelikula. Biringan ang tunay na pamagat, ngunit ipinagpilitan ng albularyong huwag gamitin ito bilang salitang ipapangalan sa palabas. Ang pagpipigil ng mga albularyo, tambalan sa salitang waray, na gamitin ang mga pangalan ay iginagalang ng lahat. Isang halimbawa na rin ang hindi paggamit ni Ginoong Jonas Lim ng pangalang Carolina bilang pangalan ng bida sa dulang Biringan. Datapwat kanilang napapansing hindi na itiprint sa printer ang pangalang ito nang maisipan na nilang ilimbag ang mga dialogo ng dula. Ipinagdiinan ng albularyong palitan ang pangalan ng bida at gawin na lamang itong Marcelina. At sa bawat pagsasampa nila sa entablado, upang itampok ang dulay pinayuhan silang magreserba ng isang upuan mula sa mga manonood. Hindi rin sila nagdarasal sa bawat pagtatampok nila, sapagkat nang makaisang gawin nila iyo'y nabuwal ang lahat ng mga miyembrong magpipresenta. Kung nais ninyong malaman ang kabuuang testimonya ni Ginoong Jonas Lim, bisitahin lamang ang link na ipapakita ko sa screen at sa description. Kung nais pa ninyo ng istorya ay bibigyan ko pa kayo ng malaman na pagpapahayag. Kung hindi na kayo nagkaka-interes sa Biringan ay sa kabilang banday maunawaan ko rin yun. Maraming salamat sa pakikinig.
Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.